Matapos ang masarap na sandali, mahimbing na nakatulog si Menglu sa kanyang gilid, habang si Shen Yuan naman ay biglang nakatanggap ng tawag sa mismong sandaling iyon. Agad niya itong sinagot at isang babae ang nagpakilala sa kanya bilang si Fu Zhengmei mula sa Guanting Decoration. Masaya pa nitong binanggit na sa wakas ay nasagot din ni Shen Yuan ang kanyang tawag. Agad naman siyang tinanong ni Shen Yuan kung ano ang kailangan nito at kung kagipitan ba ang dahilan ng pagtawag. Humingi muna ng pasensya si Fu Zhengmei at maingat na sinabi na nais sana niyang makausap si Shen Yuan tungkol sa kanyang alagang si Su Zuwei. Kaagad namang sumagot si Shen Yuan na ayos lang at sinabi na maghintay lamang ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagkita na silang dalawa sa isang coffee shop. Habang magkasamang nakaupo, tinanong ni Shen Yuan kung bakit siya hinanap ng ganoon kaga sa umaga at kung may nangyari ba kay Zuwei. Nakangiting ipinaliwanag ni Fu Zhengmei na naglipat ng 50,000 yuan si Shen Yuan kay Zuwei kahapon. Ngunit ibinalik ito ng dalaga at hindi naman tinanggap ng sistema dahil tumanggi si Shen Yuan. Hawak ang kanyang tasa ng kape, seryosong kinumpirma ni Shen Yuan na totoo nga ang sinabi ni Zhengmei. Ipinaliwanag pa ni Fu Zhengmei na huwag siyang magkamali ng pag-intindi dahil nalaman niya lamang ang tungkol dito nang makita niyang nag-aalala si Zuwei sa trabaho. Pinilit niya itong tanungin at doon niya nalaman ang lahat. Binanggit din niya na hindi ganoong klaseng babae si Zuwei at ang ginawa ni Shen Yuan ay nagdulot lamang ng mabigat na pasanin sa isip ng dalaga. Hindi kailanman tatanggapin ni Zuwei ang pera, kaya mas mabuti kung bawiin na lamang ito. Ngunit nagtatakang sumagot si Shen Yuan at sinabi na tinawag lamang siya doon para pag-usapan ang bagay na iyon. Medyo kinakabahan namang sinabi ni Fu Zhengmei na hindi gold digger si Zuwei. Kung talagang nais siyang ligawan ni Shen Yuan, baka kailangan pa niyang magpakita ng mas maraming pagsisikap. Seryoso namang ipinaliwanag ni Shen Yuan na wala naman siyang ibang ibig sabihin sa perang iyon. Dagdag pa niya na wala na ring saysay na pag-usapan pa ang bagay na iyon, kaya't kung ganoon, tatanggapin na lamang niya ang bayad. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang pera sa kanyang account, mula sa Industrial and Commercial Bank of China, card number na nagtatapos sa 4X, nakatanggap siya ng kabuuang 52,000 yuan noong 14 ng Mayo taong siyam, 42 ng umaga. Nang makita ito ni Shen Yuan, hindi niya napigilan ang mapaisip. Naisip niyang sadyang matigas ang ulo ng dalaga, dahil bukod sa ibinalik nito ang pera, isinama pa niya ang dagdag na 200 yuan. Malamang ay kabayaran iyon sa mga binili niya kahapon. Pagkatapos ay tumingin muli si Shen Yuan kay Fu Zhengmei at tinanong kung pinapapunta ba kamakailan ni Mr. Wan si Su Zuwei para samahan ang mga kliyente sa inuman sa ibang proyekto. Agad namang tiniyak ni Fu Zhengmei na hindi, at makakaasa si Shen Yuan na ang tanging trabaho ni Zuwei sa kasalukuyan ay ang magbantay sa kanyang konstruksyon. Natuwa si Shen Yuan sa narinig kaya masaya siyang tumayo at nagpasalamat kay Fu Zhengmei sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at umalis. Habang pinagmamasdan naman ni Fu Zhengmei ang papalayong si Shen Yuan, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa kanyang isipan, magiging napakaganda kung magkakatuluyan sina Zuwei at Shen Yuan. Kung mangyayari iyon, madali na sanang magbabago ang kalagayan ng pamilya ng kanyang alaga. Ngunit alam niya ring matigas ang prinsipyo ni Zuwei. Hindi ganoon kadaling mabigani ang dalaga at tuluyang mahulog sa isang lalaki. Doon na lamang siya napabuntong hininga at sa sarili ay idinagdag na sa panahon ngayon, dumarami na ang mga kababaihan na kumukuha ng madadaling daan. Ngunit ang mga tulad ni Zuwei ay tunay na napakabihira. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na si Shen Yuan sa kanyang kotse. Sa mismong oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lin Yuchang. Sa kabilang linya, tinanong siya nito kung libre ba siya ngayong gabi at kung gusto niyang mag-inuman sila ng kaunti sa kafe. Masayang sumagot si Shen Yuan at sinabi na libre siya, ngunit iminungkahi niya na sa bahay na lang ni Lin Yuchang sila magkita. Agad namang nagpaliwanag si Lin Yuchang na baka umuwi ang kanyang asawa ngayong gabi.
Ngunit ngumiti lamang si Shen Yuan at pabirong sinabi na hindi ba't mas maganda nga kung ganoon. Sandaling natahimik si Lin Yuchang sa narinig, namula ang kanyang mukha at saka sumang-ayon na pumunta na lamang ito. Dahil sa kanyang pagsang-ayon, napangiti si Shen Yuan at mariin niyang sinabi na hindi pa siya kumakain at kailangan niyang mabusog para magkaroon ng lakas sa pagkukumpuni ng air conditioner. Agad naman siyang sinagot ni Lin Yuchang at sinabing siya na mismo ang magluluto para dito. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng alas 6 ng gabi, dumating na si Shen Yuan sa bahay ni Lin Yuchang. Pagpasok niya sa pintuan, agad niyang tinanong kung ano ang niluto nito. Namumula ang kanyang mukha nang humarap si Lin Yuchang at mariing ipinaliwanag na ang niluluto niya ay isang sopas na gawa sa bato ng baboy at yakama bark. Sa narinig, hindi napigil ang mapaisip ni Shen Yuan. Sa kanyang isipan, iniisip niyang sadyang espesyal ang mga sangkap na inihanda ng babae. At gaya ng kanyang inaasahan, mas alam ng isang ganap at hinog na babae kung ano ang pinakamainam. Agad siyang lumapit mula sa likuran ni Lin Yuchang, dahilan para magulat ito. Mariin niyang tinanong kung nagawa na ba niya ang ganitong klase ng sopas para sa kanyang asawa noon. Namumula ang mukha ng sagutin ni Lin Yuchang na hindi pa, at iyon ang unang pagkakataon dahil ngayon lang siya natutong gumawa nito sa internet. Habang hawak-hawak na ni Shen Yuan ang maseselang bahagi ng katawan ng babae, tinanong pa niya kung anong oras darating ang kanyang asawa. Sagot naman ni Lin Yuchang na malamang ay makakauwi ito bandang alas 9 ng gabi. Sa nalaman ni Shen Yuan, agad niyang binanggit kay Lin Yuchang na may 1.5 oras pa silang natitira bago makauwi ang kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa pagitan nila, na agad ring nagpainit ng hangin sa loob ng silid. Hindi na nag-aksaya ng oras si Shen Yuan. Lumapit siya ng mariin kay Lin Yuchang, hinawakan siya mula sa likuran, at pinadama ang matinding pagnanasa sa bawat galaw. Ramdam na ramdam ni Lin Yuchang ang init ng sitwasyon, kaya't kahit namumula ang kanyang mukha ay hindi niya napigilan ang mapabulong kay Shen Yuan na tila kakaiba ang pakiramdam kumpara noong nakaraan. Ngunit hindi na siya sinagot pa ni Shen Yuan. Sa halip, marahan niyang hinalikan ang balikat ng babae habang bamulong ng tanong kung nagugustuhan ba nito ang kanilang ginagawa. Hindi na nakapagbigay ng sagot si Lin Yuchang. Sa halip, ang kanyang tinig ay napalitan ng mahinang ungol na puno ng halong hiya at matinding sarap, habang tuluyan siyang nadadala sa init ng sandaling iyon. Makalipas ang 1 oras, natapos na sina Shen Yuan at Lin Yuchang sa kanilang ginawa. Agad namang pinatikim ni Lin Yuchang ang kanyang niluto kay Shen Yuan. Nang malasahan ito ni Shen Yuan, nakangiti niyang sinabi na kahit unang beses pa lamang gawin iyon ni Lin Yuchang, napakasarap pa rin ang lasa. Labis na natuwa si Lin Yuchang sa papuri ni Shen Yuan, kaya't may kislap sa kanyang mga mata nang tanungin niya kung gusto ba nito ang niluto. Dagdag pa niya, kung nais talaga ni Shen Yuan, maaari pa niya itong lutuin ng madalas sa mga susunod na araw. Ngunit tumingin lamang si Shen Yuan sa kanya at mahinahong ipinaalala na hindi naman iyon magiging maginhawa para sa sitwasyon nila. Biglang nanlumo si Lin Yuchang, at mahina niyang sinabi na totoo, hindi nga magiging madali. Ngunit nakapagdesisyon na siya, iiwanan niya ang kanyang asawa at nais na niyang hanapin ang tunay na kaligayahan. Sa narinig, natuwa si Shen Yuan kaya agad niyang sinabi na napakagandang balita iyon. Tinawag pa niyang Sister Lin si Yuchang at binati siya dahil nagkaroon ito ng tapang na gawin ang hakbang na iyon. Sa loob ng kanyang isipan, inamin ni Shen Yuan na bagamat gusto pa niyang maranasan ng ilang beses ang kasayahang parang kay Cao Cao, mas mahalaga pa rin sa kanya ang kaligayahan ni Sister Lin. Nakangiti namang nagpasalamat si Lin Yuchang at buong puso niyang sinabi na dahil kay Shen Yuan, tuluyan siyang nakapagpasya. Sa itaas ng kanyang ulo, makikita na ang antas ng kanyang favorability ay nasa 66. Agad namang hinawakan ni Shen Yuan ang magkabilang pisngi ni Lin Yuchang at mariin niyang sinabi na hindi siya dapat sisihin sa mga nangyayari. Hindi siya ang naging pangatlong tao na sumire sa kanilang pagsasama. Namumula ang pisngi ni Lin Yuchang nang agad niyang sagutin na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin,
At alam naman ni Shen Yuan kung ano talaga ang nais niyang iparating. Sa mismong sandaling iyon, mula sa 66, biglang tumaas sa 69 ang antas ng kanyang favorability. Sa nakita ni Shen Yuan, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Sa loob ng kanyang isipan, nasabi niya na isa itong napakagandang balita para sa kanya. Kapag tuluyang nakipaghiwalay si Sister Lin, maaari na niyang lantaran na gastusan ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip, marahil may ganoong klase ng pangangatawan si Sister Lin kung saan tumataas ang kanyang favorability sa simpleng paghipo lamang. Kung susubukan niyang pawiin muli ang init ng katawan nito ng ilang ulit at sabayan pa ng ilan pang paglabas at pamimili, tiyak na maaabot agad ni Lin Yuchang ang antas na 70. Sa labas ng bahay ni Lin Yuchang, dumating si Zheng Xianyong. Nang makita niya ang isang G-Wagon na nakaparada sa gilid, hindi niya napigil ang mapaisip. Sa kanyang isipan, nagtaka siya, isang G-Wagon. Sa pagkakaalam niya, wala namang sinuman sa kanilang kapitbahayan ang nagmamaneho ng ganoong klase ng sasakyan na paboritong sakyan ng mga babaeng mahilig sa marangyang buhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagulat siya nang makita si Shen Yuan na naglalagay ng seatbelt at paalis na rin. Dahil dito, naisip niya na pamilyar ang mukha ng lalaking iyon. Inusisa pa niya sa kanyang isip kung saan ba niya ito nakita noon. Hindi nagtagal, bigla rin niyang naalala. Sa loob-loob niya ay mariin niyang sinabi na, tama, naaalala ko na. Hindi ba't ito ang maliit na bagong yamang lalaki na bumili ng mga bagay kay Chena at ngayon ay nagsisilbing sugar daddy nito? Ano naman ang ginagawa niya sa aming kapitbahayan? Nakakapagtaka. Makalipas ang ilang sandali, nakapasok na rin si Zheng Xianyong sa loob ng kanilang bahay. Pag-upo niya sa hapag, nakita niyang nakaupo si Lin Yuchang at humihigop ng sabaw. Agad niyang sinabi na ginawa pa siya nito ng sopas na espesyal para lamang sa kanya, at tila nagiging mas maalaga ito sa paglipas ng panahon. Napatingin lamang si Lin Yuchang sa kanya habang patuloy na humihigop ng sabaw. Ngunit sa kanyang isip, tahimik siyang humingi ng paumanhin kay Zheng Xianyong, dahil ang sopas na iyon ay hindi naman talaga para sa kanya. Umupo na si Zheng Xianyong sa bangko at biglang napansin na umaandar ang bentilador. Kaagad niyang tinanong kung bakit hindi naka-on ang air conditioner gayong sobrang init. Dagdag pa niya, ano ba ang silbi ng bentilador na umiikot lamang, at hindi naman nila kailangang magtipid sa maliit na konsumo ng kuryente. Agad namang sinabi ni Lin Yuchang na hindi naman mainit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napangiti siya sa kanyang isipan. Ang totoo, iniisip niya na masyado lang nag-iisip si Zheng Xianyong. Ang dahilan kung bakit hindi niya binuksan ang aircon ay dahil nag-aalala siyang baka nananatili pa sa silid ang halimuyak ni Shen Yuan. Tumayo naman si Zheng Xianyong, hinubad ang kanyang coat, at mariing sinabi kay Lin Yuchang na natapos na niyang inumin ang sopas. Dinugtungan pa niya na alam naman niya ang nais ipahiwatig ni Lin Yuchang. Pagkatapos niyang maligo, maglalaan siya ng lakas upang bigyan ito ng kasiyahan. Makalipas ang 10 minuto, natapos ng maligo si Zheng Xianyong. Agad siyang nagtungo sa harap ng silid ni Lin Yuchang. Habang binubuksan niya ang pinto, nagtaka siya at napaisip, bakit nakasara ulit ang pinto? Hindi ba't ang paggawa ng sopas ay ibig sabihin lamang na gusto nitong mapunan ko ang aking lakas para magamit ko sa kanya? Ano ang nangyayari? Baka natagalan lang ako sa paliligo at nakatulog na siya. Dahil hindi siya makapasok, nagtungo na lamang siya sa sofa. Naiinis niyang nasambit, binigyan kita ng pagkakataon at hindi mo kinuha. Iipunin ko na lang ang lakas ko at bukas, hahanap ako ng mas batang babae. Kinabukasan, sa paaralan, maraming estudyante ang nagtitipon dala-dala ang kani-kanilang mga gawa. Habang pinagmamasdan ni Fu Yingqi ang napakaraming tao, hindi niya napigil ang mag-isip. Sa kanyang isipan, inalala niya, base sa feedback ni Shen Yuan, nirebisa niya ang dating plano na 1:1 ratio. Dinagdagan niya ang bilang ng mga lalaki sa 2, at karamihan ng mga babae ay ang mga itinuturing na diyosa ng bawat taon sa campus. Lalo na ang ilan dito,
Halimbawa, si Senior Yayan mula sa flight attendant class, may taas na 175 cm at kumpletong-kumpleto sa ganda at hubog. Lahat ng senior at junior na lalaki ay baliw na baliw sa kanya. Kasunod si Junior Aisha, na agad na naging usap-usapan sa buong paaralan pagkadating pa lamang niya dahil sa bansag na Little Dilraba. At syempre, ang diyosa ng Star City cosplay community, na sa kanyang may Shiranui costume ay umani ng mahigit 200,000 followers sa isang sikat na app. Dahil dito, napagtanto ni Fu Yingqi na nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon. Hindi niya akalaing magpapakita ng ganito kagandang mga kandidata, samantalang siya naman ay nakaayos ng sobrang simple. Ramdam niyang napakabigat ng kompetisyon. Sa kabilang panig, habang pinagmamasdan niyang Song mula sa International Trade Class 2, kaklase ni Shen Yuan, ang paligid, hindi rin niya mapigilan ang mag-isip. Sa kanyang loob, ramdam niya na mali ang lahat ng nakikita niya. Hindi ba't lahat ng mga babaeng ito ay ang pinakamataas na antas ng ganda sa buong paaralan? Paano naging startup hub ang ganito? Harem ang tawag dito. At ang mas masakit, akala niya noon ay ang kanyang plano sa negosyo ang siyang naka-impress kay Shen Yuan. Napaka-inosente niya pala. Tumingin pa siya sa mga babaeng nakapila sa likuran niya at mariin niyang naisip, ang mas mahalaga, bakit ba ako isinama sa preliminary listahan? Ibig bang sabihin ay ako ang eunuch sa harem na ito? Shen Yuan, hayop ka, talagang malupit ang mga laro mo. Sa mismong sandaling iyon, magsisimula na ang laban ng mga pinakamagagandang babae sa buhay ni Shen Yuan. Sino ang mananaig, ang flight attendant na kaakit-akit, ang Diyos ang kinahuhumalingan ng lahat, ang cosplay beauty, o ang isang simpleng dalagang may natural na ganda? At sa isip ni Fu Yingqi, malinaw na ang susunod na yugto, panahon na para gumalaw ang kanyang boss na si Shen Yuan.